Aljo Bendijo sa DCXL News. Dito muna tayo. Ginoong Norman Cordero Marquez, Senior Animal Welfare Advocate League of the Animal Welfare Organizations of the Philippines o LawOrg-PH. Okay. Ito po yung aso. Sa Capiz yata ito nangyari. No? Follow up po natin. Nangyaring ito yung may tuturing na karahasan. Magandang umaga po, Ginoong Marquez. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa ating radyo, RMN. Opo. Ginoong Marquez, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila DCXL News 558, no? Okay po. Opo. Nakakalungkot. Ito pong insidenteng ito kung saan isang aso ang binita yata sa isang basketball ring. Then talagang pinalo ng kahoy doon sa Pilar Capiz. Okay. At ang involved yata dito, isang sangguniang kabataan chairman pa. Oo. Opo, ano po ang ginagawang aksyon po ninyo ng LawOrg-PH tungkol po sa panibagong karahasan na ito involving mga mga halal na mga opisyal sa mga hayop? Opo, go ahead po, Ginoong Norman. Nagkataon po ay napasugod nga ako dito sa Pilar Capiz, no? Opo. At, mamaya kakausapin namin yung suspect, no? Actually, 4 sila na involved pero hindi naman ganun kabigat yung ano ng iba, na parang nagpudyok lang iba. So, pero 4 silang na question, no? Ngayon, ang ano po rito ay isa lang naman ang confirmed na public official, yung SK chairperson. At very apologetic naman siya. Although, siyempre, hindi importante yung apology, kundi ang point dito ay yung aso kasi ay walang laban. Hindi naman nila pwede sabihin na umaatake. Dahil nakita niyo naman sa video na binibitin nila yung aso na walang kalaban-laban at maliwanag na buhay. Buhay yung aso. Kaya hindi nila pwede sabihin patay na nung pinagpapapalo, no? Kundi buhay yung aso at binitin at pinalo ng 4 and then 2. So 6 na palo ang ginawa sa aso at eventually nalaman na namatay yung aso, no? Maaring hindi natin alam kung paano pa namatay, kung anong ginawa nila pagkatapos mamatay, pero sa video na nakita natin ay maliwanag yung animal cruelty na hindi nila pwede sabihin na bubuwang, no? Buwang yung aso. Kung nabuwang, dapat i-turn over nila sa Municipal Agriculture Office kasi po sensitibo yan na kung meron kang suspecha na baka positive, although hindi naman sila technical person, pero kung yung behavior ng aso ay vicious, no, yung talagang nanlalaban o talagang nangangagat ng mga tao, pwede nila i-contain. At pag yung aso na yan talagang umaatake, na nanlilisik ang mata at talagang nagtutulon lawet, walang sinasanto, no? Kahit paluin mo yan, naatake yan. Hindi naman ganun po ang sitwasyon dun sa time na kanilang ginawa yan kasi nakabitin na yung aso sa video at pinapalo pa laban-laban. So, kahit sa tao po yan, hindi mo pwedeng sabihin self-defense, excessive force naman ang ginawa mo, no? So, hindi pwedeng gawin na na-aresto mo yung tao, binitin mo. Ganun din sa aso, no? Kaya ang ano rito, nagkataon na isang public official ay mas mataas po ang multa at pagkakakulong kung ang isang ordinaryong tao po ay nakapatay ng hayop. Anumang hayop, kahit kalabaw, pagka pinatataga mo yan, no? Kahit baboy, no? So, ang penalty po dyan ay umabot hanggang 100,000, no, na multa at umabot sa 24 na buwan or 2 taon. Pero kung ikaw ay isang government official, kahit volunteer ka pa, no, ay pwedeng makulong ka hanggang 3 taon, no? Pag ikaw ay nahatulan, no? At yun ang yun ang sitwasyon dito. Isang public official, siya pa yung pumalo, siyempre involved din yung culpable din at may kasalanan din itong naghatak, nagbitin, no? Pero may report nating natanggap, Ginoong Marquez, yung may-ari daw mismo ng aso ang nakiusap sa kanyang mga kapitbahay na patayin yung aso dahil meron nga daw rabies para maiwasan itong mga gat, no? Kinumpirma daw yan ng Barangay Kagawad, ang pangalan Mamerto Bawisan ng Blasco Pilar Capiz. Ganito po yan. Opo.
mamaya makakausap ko yung buong barangay council. May meeting kami mamaya, no? Okay. Pero ang point dito is yung pong sinasabi na yan na kwento nung barangay Kagawad, ay kahit totoo po yan, ay hindi dapat ganun ang ginawa na parang euthanasia ito eh. Ang tawag ito is May krimen pa rin. May krimen pa rin ginawa. Oo, Aha. at hindi dapat gawin yan in plain public view. At pangalawa, na-contain nila yung aso eh. Enough na yon. At ang may-ari ng aso, hindi siya technical person para sabihin na may rabies. Of course, lahat ng aso may rabies. Kaya lang, merong nagiging lumalala dahil sa init, sa pagkakalkal ng basura, no, tsaka sa mga stress, no, na minsan dahil na rin sa kapabayaan ng may-ari. So, ang aso na yan ay hindi niya pwedeng sabihin ng isang ordinaryong tao na baka na may rabies, no? Kundi, at sasabihin pa nila daw na buwang. Usually, dito sa Visayas, buwang ang tawag nila, no? Pero ang buwang ay parang vicious, hindi pa rin siya matatawag na rabid o ulol, no? Ang ulol na aso, nanlilisik mata, tulong laway, tsaka kahit paluin mo yan, lumalaban yan. Hindi po ganyan ang sitwasyon dito, no? Kaya kahit na i-endorso sa kanila ng may-ari ng aso na nakakagat daw ng manok or may kinagat na bata nung umaga or merong mga hinahabol na hindi pa rin pwedeng basta. So malinaw po ito, Ginoong Marquez. May mananagot po dito. May makukulong dito. May magsasapa ng kaso. Opo, at ang ating pagbabasehan dito ngayon na critical ay yung video, no? Kasi yun po, wala pong kinakailangan, either meron tayong makuang witness, no, mag-sign sa affidavit na nakita yung pangyayari na nasa video, o yung video taker ay kinakailangan mag-sign sa affidavit attesting to ownership and authenticity of the material at maprotektahan siya para yun ang ating magiging basihan o ebidensya para makasuhan itong mga gumawa ng karumal-dumal na krimen, no? Isa pa rin tong krimen at nagtataka lang kami at hindi masyadong educated itong mga tao na meron pa ring mga ganyan, no, na pangyayari na katulad sa Iligan yung napakulong namin na 3 lalaki, 2 motor, hinatakpa, kinadagdag pa yung aso, no? So itong mga ganito sa panahon ngayon na masyado na tayong maraming awareness at ang media ay talagang document na bakit marami pa rin yung mga hindi nag-iisip at ginagawa ito. Hindi po natin pwede sabihin na self-defense or nabubuang. Kasi ang pagbabasehan dito, lalo na nakita sa video, kung ano yung nakita sa video, yun ang pagbabasehan ng korte. Kung siya nga ay dapat patayin o hindi. No? Sa kaso natin ngayon, yung nakita nyo sa video ngayon, ay maliwanag na walang kalaban-laban yung aso, nakabitin na, at wala ng threat to life and limb na tinatawag, no? Na isang exemption sa Animal Welfare Act. So kaya ang rito ay siguro kung yung nag-video taker at tinawagan ako kagad, padadala ko, papupuntahin ko sa pulis at usapin ko yung pulis, arrestuhin nyo na yan after makuha ang sworn statement itong video taker. Katulad na nangyari sa Cebu, no? So na-aresto alas 9 ng gabi at na siyempre ready for inquest. At 5 araw siya nakulong. Before para sa inquest. So, dito sa case na to, magmi-meeting kami at tinako kung anong mapipigan natin sa kaso at nakausap ko rin naman ang mga public officials. Siyempre kung ano ang pwedeng gawin para masampahan ng kaso. Opo, masampahan at hindi walang magmamalaki o magpapalakasan dito na kahit ikaw ay public official. Lang yan, at ikaw ay public official at aso lang naman yan. Kasi marami tayo pa rin nag-iisip ng ganyan, aso lang naman yan. Pero siyempre, meron na tayong Animal Welfare Act. Opo. At ginawa yan, hindi naman parang pakit lang, kundi krimen din po yan. Ang mga pulis, pagka dinala sa inyo yung mga ganyang krimen, ay wag mo po sabihin na, ay ibalik mo sa barangay. Hindi po, kasi ang Animal Welfare Act ay hindi na po jurisdiction ng barangay. Ang barangay ay ang kanilang hinahawakang kaso hanggang 5,000 na mga penalties o hanggang 12 months. Pero ang Animal Welfare Act ay 100,000 na, 100,000 na sobra-sobra na at
24 months o 2 taon. Kaya pag sinabi po sa inyo ng pulis na idalhin muna sa barangay, ay sabihin niyo po hindi na po sakop ng barangay Okay. ang animal welfare. At pag pinagpilitin ng kapitan, ay pwede yung kasuhan si kapitan ng grave abuse of discretion, no? Opo. O obstruction Opo. of justice. So tuturuan ko lang po kayo dahil ganito ang mga problema natin, no? Yung hinaharang, no? Porque aso lang 'yan at kahit gusto na nung owner, sa totoo lang, kahit magsaksakan kayo dyan ng mga tao at gusto niyo magpa-areglo, di walang problema. Pero pag po ang pet owner, gusto niyang sampahan ng kaso at magkaroon ng hustisya, hindi po kinakailangang bayaran niya, lalo na kung aspin, no? Hindi na kailangan tanungin, may breed ba yan? Hindi po. Kahit aspin yan, member of the family yan, no? So pag member of the family, ngayon tinuturo na siyang pamilya kasi nga parang anak na rin yan. Well, anyway, Opo. maraming salamat po, Ginoong Norman Cordero Marquez, Okay. Senior Animal Welfare Advocate, League of Animal Welfare Organizations of the Philippines. Good morning po.